sinend ni Takeru Miyamoto. Sabi ko, Takeru, ano ba yung isang kaso? Kasi nandun ho ako, nakikinig lang ako mga kababayan. Hindi ako nagla-live. Talagang ini-enjoy ko yung moment na pinapakinggan ko kung ano yung mga kaso at ikakaso. Nakalimutan ko lang yung isa, pero ito, sinend na ho ni Takeru Miyamoto. Ayan. Nakasulat. Ayan. Oh. Kasulat dito, complaint for defamation. Paninirang puri, defamation per se, false slightly invasion of privacy, mga kababayan. Una, defamation, una, ano ba ang consequence nito? Alam nyo po mga kababayan, o ano ang kakaharapin niya dito ni Maharlika? Alam nyo po mga kababayan, sa Estados Unidos po, yung mga ganyang kaso, civil lang po yan. No? Dito sa Pilipinas, melong po yan. May kulong po yan, mga kababayan. Kaya nga yung mga nagpakalat ng mga pulburon video at sinasabi nyo na ang Pangulo yon, hindi pa kayo tapos. Hindi pa kayo tapos. Ano? Lalo na kayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, criminal yan. Di ba? So may kalalagyan kayo. Tandaan nyo yan. No? Dahil halatang halata naman yung papulburon-pulburon video na nyo na yun, halatang pinagpilitan lang. So sa Estados Unidos po, mga kababayan, civil lang ho ito. Hindi ho na pag-usapan kung magkano o yung danyos at kung ano-ano pa po, mga kababayan. Hindi ho. Simple lang ang narinig ko doon. No? Kung ano man, yung meron siya, damay yan. Pwedeng ipambayad kung sakali na siya ay matalo. Yung mga kikitain, hindi. Yung mga future na pwedeng kitain, madadamay din po yun. So, ibig sabihin, mga kababayan, malaking pera ito. Malaki ito, mga bossing. Kumbaga, hindi, tatrabahuhin pa lang, ipambabayad na, mga kababayan. At alam ko naman sa inyo, alam ko na alam nyo naman ho, mga bossing, no, kung sino po yung lawyer na kinuha ni Melquiades Robles o ni General Manager Melquiades Robles. Camille Vasquez po, mga kababayan. Isa po, ako sa nagtanong kanina doon. GM, sabi ko, alam naman po naming lahat o alam naman po ng lahat na si Camille Vasquez ay siya ang naging lawyer ni Johnny Depp. Bakit siya po ang kinuha niyong lawyer? Akala ko, syempre, mga bossing, kasi malakas siya, kasi magaling siyang lawyer, kasi may pagtatanggol niya, ganito. Nakalimutan ko, mga kababayan, ang iba't ibang lawyer, may mga specialty yan. No? Nabanggit nga doon sa sagot ni Mel Robles, mga bossing. Nabanggit niya doon sa kanyang sagot. Kasi si Camille Vasquez, specialty niya, dignidad. Ayan, mga bossing. Naalala ko tuloy yung lawyers, yung lawyers ko, no? Alpha Law, shout out sa inyo. Kasi kapag po meron silang hindi kaya, sasabihin, Mark, hindi natin specialty yan. Hanap tayo ng iba na hahawak dan sa kaso na yan, na ikakaso mo. Ganun po. So sa madaling salita po, hindi po porket naging lawyer ni Johnny Depp o ganito, ganyan. Kumbaga, merong ibig hong sabihin talaga. Alam nyo naman, mga kababayan, na ipanalo ho yung kaso kay Johnny Depp, mga kababayan, mga bossing. At ang mga lawyer po, bago po tumanggap ng mga acceptance fee yan, bago po tumanggap ng mga kaso yan, inaaral po muna nila yung kliyente nila. Una-una, ito ba'y nagsasabi talaga ng katotohanan? O ito bang kaso nito malakas? No? O maipapanalo ba? O ganito, ganyan. Bago nila tanggapin ho yan.
So sa madaling salita, mga boss, chief, amo, sir, pinag-aralan niya ni Camille Vasquez bago niya tanggapin. Ano po? Yung kaso kay Mel Robles. Pero nandun kami kanina doon. Sabi ni Takero kay Mima Alicia, malakas palang kumain si Mima Alicia. Nandoon ho kasi kaming tatlo, yung MTM, Mark Ramos, Takero Miyamoto, at Mima Alicia. Saya ho doon, mga bossing. Parang lahat masaya, no? Nung narinig na sabi, ano ba ang magiging ano ang kakaharapin ni Maharlika dito sa kaso na to kung kayo po ay manalo? Kung ano, yung mga meron siya ngayon, pati yung mga future nakikitain niya, malamang madadama yon. Pero wala hong sinabi, mga kababayan, kung walang sinabi kung magkano or kahit na na presyo. Yung kaso na false slightly invasion of privacy, sinalampak pala ni Maharlika yung litrato nung kanyang anak. Yung anak ni Mel Robles, mga kababayan. Sabi po ni Mel Robles doon, no? Okay lang sana kung trabaho ang binabanatan nila sa akin. Okay lang ho sana kung tungkol sa PCSO at trabaho ko o nagnanakaw ako kung sa trabaho ko. Okay lang, walang problema yung mga ganun-ganun sa akin. Kaya ko yun. Pero yung idadamay, yung anak ko magiging biktima ng hate at kung ano-ano pa sa social media, sobra na naman ho yun. At the same time, mga kababayan, pribado po yung anak na ni Mel Robles. Pag-usapang anak na po ang pinag-uusapan, mga bossing, kahit sino naman hong magulang, hindi na ho papayag doon. Isa sa talagang paano ba sa Tagalog yun? Isa sa himutok, sa himutok ni Mel Robles, mga kababayan, pinagbibintangan siyang tumetegi ng tao daw po, mga kababayan. Bakit sa Estados Unidos ikinaso? Nung nakapakinggan niya, nasa Estados Unidos siya, at the same time, si Maharlika American citizen daw po, mga bossing. Alam naman, ikaso mo yun sa Pilipinas ka, wala din mangyayari doon. Unless kung uuwi si Maharlika, mga kababayan. So yun yung mga ikinahihimutok, no? O kung bakit talagang umabot na sa punto si Mel Robles na magkaso mga kababayan. Biruin mo, ikaw, wala ka namang ginagawa, pagbibintangan ka, tumetegi ka, nagpapategi ka ng tao. Sobra na ho yun, mga kababayan. Pero kung eto nga daw po, yung mga ibinibintang sa kanya sa trabaho, palalagpasin niya lang ho. Iba na ho kasi, kung ikaw masabihan ka, nagpapategi yan. Tapos makita mo, i-post pa yung picture ng kanyang anak. Ibang usapan na po talaga. No? Masyado ng personal, masyado ng madaming idinamay. Alam niyo po, nandun ako sa paligid, mga kababayan. May mga media ho doon. Madami. Napakadami po. Isa lang ang naririnig ko. Oo nga. Dapat matigil na yung mga ganito. Matigil na yung mga ganyang paninira. Yun ho yung mga narinig ko doon, mga kababayan. No? Sinasabi na, si PBBM, yung mga pulburon video nila, wala namang naniniwala doon Sila-sila lang ho. Sila-sila lang ang naniniwala doon, mga kababayan. Yung mga nagtatanga-tangahan na lang po ang naniniwala doon. Sabi ni Ma'am Cor Salcedo Channel, thank you Sir Mark at sa lahat ng mga vloggers na lumalaban para sa ating presidente PBBM. Hanggang nandyan kayo, andito pa rin kami. Yung pilit ho nilang sinasabi, ayan, naririnig ko lagi sa vlog ni Maharlika na malapit na si Marcos Jr. Malapit na bumaba, malapit na bumagsak. Wait.
Saan ho kaya yun nakuha? May mga datos ho kaya yun? Sila ho, tayo, o mismong sila ang nagpapalabas nung mga live nila doon sa kanilang mautog-mautog nila. Parang sila pa ho yung talagang paubos ng paubos no? Paubos ho ng paubos. Simula ho nung nilabas nila yung pulburon video na ganong, kesyo ganon. Ano ho ang kasunod after nung mga mautog nila? Basketball court na lang ho. Sa basketball court na lang ho sila, mga kababayan, rumerenta at makita mo pa yung mga basketball court nila. Hindi pa ho napupuno, mga bossing. So, ano ho ang totoo dito? Pabawas ng pabawas ang suporta ng mamamayang Pilipino sa gobyerno, sa pangunguna ni PBBM? Or, sila lang din ho ang naaapektuhan, mga kababayan, ng mga paninira ho nila sa ating presidente at sa gobyerno ng Pilipinas? Dahil ho tayo, nakikita natin, yung ginagawa nilang maisog-maisog nila na yon, mautog-mautog, paunti ho ng paunti. No? Stephanie Archer, 389, shoutout sa iyo. Bing de la Cruz, shoutout po. Gumersindo Tan, basta ako, solid PBBM. Joel Carino, classroom na lang. Susunod, mag-picnic na lang. Mag-picnic na lang. Ilang percent na lang ang DDS, unti-unti nang nawawala. At mga bossing ito yung napapansin ko. Dahil nga po, ayan, sila, iisa yung kanilang tono, paninira ho, pagpapabagsak sa gobyerno. Tapos magkakasama sila, tapos nababanggit ang pangalan Pangulong Duterte. Hindi ho natin maiwawaglit ngayon sa isipan ng bawat Pilipino. Hindi kaya si dating Pangulong Duterte din ang nag-uutos dito kay Maharlika? Tanong lang tayo, Kasi kumbaga, iisa yung kanilang iisa yung kanilang mga kilos, iisa yung kanilang galaw, iisa yung kanilang layunin. Mga kababayan, mapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas, mapababa ang ating pangulo. Paninira, yun yung nagiging way nila kung paano mapapabagsak ang pangulo. Si Maharlika naninira, si dating Pangulong Duterte, yung pagbibintang na kesyo daw po nasa listahan ng PIDEA ang ating Pangulo. Sagot ang PIDEA, wala hong ganun. Diba? So, lahat ho sila naninira. Kaya mapapaisip tayo Si dating Pangulong Duterte kaya ang nag-uutos sa mga ito? Kasi wala naman tayo ibang iisipin Bakit ho? Siya yung may pinakamataas na posisyon dyan. Kahit na sabihin nila na guest speaker lang si dating Pangulong Duterte, sino maniniwala dun? Mga kababayan. Inuutos kaya ito ni dating Pangulong Duterte kay Maharlika? Yan po ay hindi mawawala sa iniisip ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. Dahil po sa ganyang mga diskarte. Kaya po, mga bossing, wag ho silang magagalit o wag ho silang maninisi kung bakit pahina ho sila ng pahina. Kasi mga boss, yung mga paninira, yan po ang nagpapabagsak sa kanila. Eto, tingnan nyo. Dinamay yung anak, pinagbintangan na nagpapategi ng tao. Sino ba naman ang makakapagtimpi pa niyan? Yung kaso ang inabot. May kaso na kay Puwi Quiñones, may kaso kay Abel Bacudio, may kaso kay Katunying, may kaso ngayon kay Melquiades Robles na General Manager ng PCSO, mga kababayan. Yan ho talaga ang aabutin. At wag nilang pagmukain na ginigipit sila ng gobyerno ng Pilipinas.
Dahil bakit? Kita at halata ng taong bayan kung bakit sila naninira, kung ano-ano yung pinagsasabi nila nang walang katotohanan. Di ba? Yun ang mga totoong dahilan ho, mga bossing. Yun ang totoong dahilan kung bakit ho sila kinakasuhan. Kasi palabas ho na itong mga to, mga kababayan, palabas ho nila, wala, ginigipit tayo ng Pangulo ng Pilipinas. Ginigipit tayo ng Marcos administration. Hindi naman ho magkakaroon ng mga kaso yung mga yan. At the same time, mga bossing, puro individual na tao ho yan. Hindi ho ang Pangulo ng Pilipinas ang nagkaso. Hindi ho ang gobyerno ng Pilipinas ang nagkaso. Individual ho. Individual na couturier, si Puwi Quiñones. Diyan sa Estados Unidos. Individual din ho na nagsampa ng kaso, si Abel Bacudio. Ganon din ho si Katunying. Bakit ang pinapalabas nila lagi? Galing ho sa First Lady Lisa Marcos. Galing ho kay PBBM. Mga kababayan. Hindi naman ho, uulitin ko ho, hindi naman ho magkakaroon ng mga kaso yung mga yan kung hindi po sila naninira. Kung hindi nila sinisiraan ang kapwa nila tao. Ewan ko kung bakit naging ganyan ang style nila, mga bossing. Basta tayo, patuloy lang po tayo ng nakasuporta sa ating gobyerno. Patuloy lang po tayo nakasuporta sa ating presidente, mga kababayan. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, no? Kailangan po magsama-sama ang mamamayang Pilipino sa pag-angat o sa pagsalba po ng Pilipinas. Muling bumangon ang Pilipinas, mga kababayan. Di ba? Hindi yung watak-watak. Simula umpisa pa lang ho, mga bossing. Ano ang layunin ng Pangulo? Pagkakaisa, mag-unite, unity. Which is nangyayari ho nangyayari ho, mga kababayan. Bakit? Tingnan nyo po. Dati, ang kaasaran natin, sabihin na natin, rektahan. Nagturingang magkalaban ang mga kakamping o mga dilawan at ang mga, kumbaga, unit team po. No? Ngayon, wala na unit team. PBBM supporters, mga loyalista. Ngayon po, nagkakaisa po ngayon ang kakamping at ang mga loyalista at ang government supporter. Kaso po, sila parang ayaw nila ng pagkakaisa na yon. Sila po, umiba ng landas, mga kababayan. No? Dahil ang magiging susi po na muling pagbalik ng Pilipinas, pag-angat ng Pilipinas, pagkakaisa din po ng bawat Pilipino. Kung magtutulungan tayong lahat, mga bossing, kung pare-parehas tayo, nakasuporta sa magagandang ginagawa ng ating gobyerno, pihado po, panigurado po, mga kababayan. Muli natin maiaangat ang Pilipinas. Pero yung ganito, ginagawa nilang style na puro ho paninira, panigurado din ho, puro kaso ang kanilang kakaharapin. Muli po, alas 11 ng gabi na po, ako'y magpapaalam na, mga kababayan. Doon naman po sa mga hindi pa nakapanood hindi mga nakapanood itong live dahil ginabi na ho tayo, sa replay na lang po kayo manood pagkagising nyo ng umaga. 737 viewers, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share nitong ating YouTube channel, mga kababayan. Muli po, maraming salamat and God bless sa atin lahat.